Naaalala niya pa ba guys, yung huling date na ginamitan ko ng 15 healers? Ito nga yung clan ng Sleeping Night kung saan kami nanalo. At pagkatapos ka ng laban namin, nag-request to join ako sa kanila. Kaso nag-offline ako nito kaya hindi ko alam na sinali pala ako sa war. At ito nga yung sinasabi nung isang co-leader nila. Kaso di ko maintindihan kaya sinerch ko na lang sa Google. Kaso English kaya kayo na lang bahala umintindi kung anong ibig sabihin nito. At ito na nga, nag-umpisa na nga yung war dito kaya sinilip ko man ako merong online dito sa clan nila. Kaso hindi ata active kaya cleanim ko na lang yung 1 and 2. Tapos pinanatan ko na kaagad yung number 1. Gamit yung mga troops ko anong nakalagay sa army camp ko. At ito nga yung Queen Charge Recall na may spam root rider. Ginamitan ko nga ng hero potion dito dahil hindi pa mas yung BK at level 1 pa lang yung mga pets. Di na nga ako dito nag-prepare ng troops para dito talaga sa number 1. Kaya kung ano na lang yung nakaluto, yun na lang din yung ginamit ko. Ito kasi yung strategy na pangmalakasan sa Stage 15 kaya ito na rin yung ginamit ko dito. Gaya nga dun sa in-upload ko na tutorial about dito sa malakasan troops sa Stage 15, inuna kong alam dito yung tupake na Gwen at ginamit agad yung ability niya na malaking pana para makapagpaanal agad sa isang gilid. At nung natanggalan na itupake na Gwen yung mga buildings na nasa gilid kaya ginamit ko na yung recall spell. At saka ko naman nilapag yung siege barracks sa may taas. Kasama ng dalawang mangkukulam, dalawang Amazona at isang road rider tapos sinama ko na rin pati si Hirong Tomboy. Para sila naman yung bahala magtatanggal sa mga buildings sa defense na nasa taas. Sa ako naman nilapag sa gitna yung mga road rider. Kasama yung mga Amazona, si Abnoy na BK, si Tatang at yung tupake na Queen. Tapos ginamitan ko lang ng overgrowth spell itong mga defense. Para yung mga road rider kasama ng mga hero, diretso-diretso sila papunta sa may town hall. At nung malapit na nga yung Abnoy na BK sa may town hall, sa ako naman ginamit yung earthquake boots niya para mabuksan na rin agad yung mauwas na nasa gitna. At the same time, matanggal na rin agad yung mga buildings at defense na nasa gitna. Tapos sabay ginamit ko na rin yung ability ni Tatang na Eternal Tomb para protektado lahat yung mga troops na nasa gitna. Tapos ayun, support na lang ng free spell para hindi mabugbog yung mga main troops na nasa gitna. At ayun, muntika na nga hindi matristar, buti na lang malakas ang gapit sa tsamba. Yun na nga ako dito gumamit ng perteng karapata at baka maumay pa yung dalawang nanonood. Kaya dito dahil sa natristar ko na yung number 1, kaya nag-prepare na ako ng troops para sa second attack ko dito sa number 2. At ito nga yung troops na ginamit ko dito, 19 Super Calvo. Kaso nakalimutan ko pala mag-record habang gumahata kaya ito replay na lang. At ito na ngayon nangyari dito sa second attack ko. Dito nga pinaplanuhan ko talaga to, nagamit yung mga super kalbo. At ganito nga yung plano ko dito, gagamitan ko ng bulalakaw ni Tatang, ito multi-archer, para matanggal na agad yung Eagle Artillery, yung X-Bow at saka yung Glam Castle. Tapos ilalapag ko naman dito yung siege barracks, para pag lumabas yung Pekad Wizard, matanggal na nila agad yung mga buildings na nandito sa gilid. Saka ko naman ilalapag dito yung mga super kalbo kasama ng mga hero para diretso-diretso na lang sila dito papunta sa may scatter shot. At saka ko naman gagamitin yung ability ni BK na earthquake boots para mabuksan na agad yung walls dito sa may town hall. Tapos dito ko naman ilalapag yung Hirong Tomboy sa may taas para matanggal na rin agad yung mga defense na nasa taas. At maglapag lang ako dito ng jam spell para makalipat naman sa kabilang compartment yung mga hero kasama ng mga super kalbo. Ang ganda ng plano ko no, kaso ganito yung nangyari. At ayun, lutang na naman. Dahil hindi ko pala na-set yung equipment na bulalakaw ni Tatang. Ang sarap na lang talaga mag-in battle. Pero tinuloy ko pa rin kaya dito iniisip ko muna kung anong remedyo pwede gawin dito kay Tatang. Kaso sa sobrang tuliro dun sa invincible bulalakaw ni Tatang kaya dito hindi ko na malaya na matay na pala si Tatang. At ito na nga yung sunod na nangyari. Ayun, piso malala kaya dali-dali ako muli sa clan ko bago pa masipa.